Magandang araw po sa lahat. Nandito na naman po tayo sa buong linggo ng mahal na araw. Katulad po ng birthday natin at ng Pasko, taon-taon po sineselebrate po natin ito at wala naman pong bago. Kaya po naisipan ko ulit ng mag-isip na gumawa ng panibagong tula para po i-remind sa atin kung gaano po tayo kamahal ni Jesus. May kasabihan nga po tayo lahat po tayo ang naging beneficiary po ni Jesus dito sa mahal na araw na ito. Kumbaga po, lahat po tayo ang nakinabang sa pagpapakasakit po ni Jesus. Kaya nga po, dun po sa mga nagpepinitensya, sa palagay ko po, sa sarili ko lang pananaw, hindi na po siguro kailangan yon. Kasi po lahat, inako na po ni Jesus lahat ng pagpapakasakit or pagsasakripisyo po niya, Kung meron man po kayong hiniling at binigay po ni Jesus, dahil po yun ang gusto niya. Binigay niya po out of His love and out of His grace and mercy. Kung ayaw po niyang ibigay, wala pong makakapilit. Kapag gusto naman po niya, wala pong makakapigil. Yun lang po yung sa akin. At po sa panahon natin ngayon, usong-uso po ang may mga taong depresyon. Marami po sa ngayon ang tinatamaan yan, kahit nga po mga sikat na artista, nakikita naman po natin, walang nakakaligtas. At siguro dahil na rin sa, ang mundo ngayon napakabilis, napakadami nating kaagaw sa focus. Minsan siguro isuri natin, hindi naman po ako pwedeng mag-judge sa pinagdadaanan ng bawat isa, hindi po ganun. Siguro sa akin lang po, suriin po natin ang ating mga sarili kung saan ba ito galing. Baka kasi regrets, emptiness, sadness, galit, or mas matindi ang guilt. Kaya siguro nagkakaroon tayo ng sakit na katulad nito. Pero idadagdag ko lang rin po na hindi ibig sabihin na ako ang gumagawa ng tula, malinis po ako. Hindi po ganun. Isa rin po sa ginawa kong itong tula, nare-remind ko rin ang sarili ko na kung gaano tayo ka-unfaithful at kung gaano tayo ka-unworthy sa pagmamahal niya. Sana po maunawaan natin, ano nga ba itong mahal na araw na ito? Gaano ba tayo ka-mahal ni Jesus? Sana po maintindihan natin lahat ang mahal na araw at ang mahal na pag-ibig. Mahal na pag-ibig. Kami narito, sama-samang nagdiriwang ng isang okasyong punong-puno ng kaligtasan. Nawa sa puso, lubos naming maintindihan ang iyong pag-ibig at ang iyong kabutihan. Tinawag naming mahal ang araw na ito. Ang labis na hirap, tinanggap mo ng buo. Sa iyong katawan, umagos ang dugo. Sa krus ay namatay. Kami ay hinango. Ang lahat ng bagay, akala namin ay sapat na. Kayamanan, karunungan, kapangyarihan, at kalusugan, ngunit hindi pala. Kagalakan at ikaw ay hinahanap pa sa aming mga puso, hindi namin ito makita. Nadala kami sa mabilis na ikot ng mundo, naging mapagmataas at naging palalo. Kami ay lumayo sa pagmamahal mo, pag-ibig mo lang sa amin ang muling makakabuo. Marami kaming hirap na pinagdaraanan, na kung minsan naghahanap ng kasagutan. Ang lahat ba ng ito'y iyong kagustuhan? Nakalimot kaming lahat ito'y iyong pinagdaanan. Namatayan kami, ikaw ay nanamis din. Nawalan ng lakas, ikaw ay nanghina rin. Dumaan ang unos, ikaw ay tinangay rin. Sapagkat ang lahat ng ito'y iniinda mo rin. Nagtagumpay kami, ikaw ay nalimutan. Nasaktan at nabigo, ikaw ay sinisi naman. Bakit ba ganito at bakit ba ganyan? Na parang ikaw pa ang may kasalanan. Tunay nga pong kami ay makasalanan. Makamundong mga bagay, aming kahinaan. Dumi ng aming kapwa, aming pinipintasan. Na para bang kami ay walang karumihan. Lahat kami ay kapos na kapos at kulang. Lahat kami ay marurumi at sugatan. Lahat kami
awa mo lang ang kahilingan. Lahat kami, pag-ibig mo lang ang kailangan. Ang pag-ibig mo'y mahal at walang katulad. Ito'y hindi mapanikil at hindi rin mapaghanap. Sa iyong pag-ibig, lahat kami iyong niyakap. At sa pag-ibig mo, lahat kami naging ganap. Sa mga oras ng pagdurusa at pagdududa, mga hikbing patago, nakumot at unan lang ang kasama. Sa mga tanong kung nakikinig at kung totoo ka nga ba, init ng yakap mo sa amin, nawa ang ipadama. Sa mundong madilim, ikaw pa rin ang kayakap. Makita sana namin ang liwanag sa gitna ng hirap. Ang mahal mong pag-ibig, ang tangi naming hawak-hawak. Laban na lihim, malalagpasan ding tiyak. Panginoon, kami ngayon sa iyo'y lumalapit. Sa tuwing kami sa iyo'y nawawaglit. Sa ngalan mo, O Jesus, ay muli mong ilapit. Nang kaming mga anak mo'y sa iyo'y makabalik. Puso namin ay iyong gisingin. Sana kaming lahat ay maging maibigin. Sa dugo mo at ngalan ay iyong linisin. Nang kami mabubuhay muli at ang kagalakan ay mapasa amin. Ngayon malinis na ulit kaming makasalanan. Hindi dahil sa wala kaming mga kahinaan, kundi binura ng pag-ibig mo aming karumihan. Kaya't kamatayan ng puso, maging ng kaluluwa ay napagtagumpayan. Tulungan mo sana kaming huwag kalimutan ang iyong pag-ibig at ang iyong kabutihan. Sa gitna ng pagsubok, lagi lang nariyan. Ikaw ang aming lakas, pati na rin sandigan. Ang buhay namin ay pansamantala lang. At sana ay ito ang huwag naming kalimutan. Kaya huwag kaming umasa sa mundo lang. Bagkus sa mahal mong pag-ibig. At sa iyo lamang. Happy Easter po sa ating lahat. Mauna na po ako magbati sa inyo ng isang maligayang Pasko ng pagkabuhay po sa ating lahat. Ano po? Hindi po ibig sabihin na namatay tayo physically, ano po. Sana sa pagkabuhay ni Jesus, mabuhay na rin tayo kasama niya. Kasi po maraming uri ang kamatayan, ano po. Hindi lang po physical actually. Lahat po ay namamatay. Ang pananalig, pag-asa, at pag-ibig. Namamatay po lahat yan. Sana mabuhay po sa atin lahat yan. Ulit, ang pananalig, pag-asa, at pag-ibig. Kasama na rin po ang ligaya, ano po. Kasi po, marami po talaga sa atin ngayon, sa mga nakakaranas po ng depression, akala po natin okay na okay sila kasi normal na normal po natin silang nakikita, ano po. Pero marami po pala sa atin, agnas na, bangkay na po pala tayo. Kaya nga po may tinatawag tayong silent battle, laban na lihim. At magpapasalamat po ako sa kakambal ko. Dahil sa kanya po galing itong dalawang istansang magkasunod. Ginawa niya po, hinabol lang niya po sa akin. Sabi niya idagdag ko daw kasi napapanahon naman, sabi niya sa akin. Hindi ko nga alam kung itong kakambal ko kung may laban ba siya na lihim. Annalisa, may laban ka ba na lihim? Hindi, joke lang. Kung ayaw mong mag-share sa akin, hindi na tayo magkakambal. Hindi, joke lang din po. Magkakambal tayo no matter what at the end of the day. Kumbaga po, lahat tayo may pinagdadaanan. Yun lang ang alam ko. Pero sana maitawid natin sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesus. Doon tayo kakapit. At gusto ko lang din pong idagdag na kung bakit po siya nagawa, yung mahal ng pag-ibig, kung sino yung naging inspirasyon ko. Siguro sa inyo, hindi ko alam kung kilala niyo po siya, isa lang po ako sa napakarami niya pong pamangkin. Siya po ay si Pastor Tito Ed Lapis. Tinatawag po namin siyang Tito. Lahat po ng mga followers niya po sa Facebook at sa social media niya account. Sa kanya ko po nakuha yung idea kung gaano po tayo kamahal ni Jesus. Sa dami-dami po kasi ng teachings ni Tito Ed, lagi po siyang bumabalik doon sa kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Ang gusto po ni Jesus ay maging masaya tayo. Yung maging malaya. Kaya nga lagi niyang sinasabi, "Come to me all of you who are weary
and I give you rest. Lagi po niyang sinasabi yan. Sa Tagalog, napakaganda. Magaan ang aking pamatok. Hindi po katulad nating mga tao na napakadami po nating standard. Ano po? Napakadami nating pamantayan. Kung ito po yung ipapamuhay natin, wala pong magiging qualified sa kaligtasan na ginawa ni Jesus. Wala isa man sa atin. Sana po ang gusto ko lang pong sabihin sana mapamuhay natin siya. Makita natin siya sa iba at yung iba makita siya sa atin. Kasi si Jesus hindi naman natin siya natatouch, hindi po ba? Ang gusto ko lang pong sabihin na sa mga tao pong palasimba, doon po sa mga sa simbahan, may kasabihan nga po tayo na daig ng taong maibigin ang taong palasimba na hindi naman maibigin. Yung alam mo yun, yung palasimba nga pero husga ng kapwa, walang kwenta po yun. Sana po kasi tayo po lahat we are representing and represented the image of God. Sana hindi tayo nagre-represent ng false image ni God. Yung malupit, hindi naman po kasi ganun ang image ni God, hindi po ba? Siya po ay loving. Ano po, lahat po tayo itananggap niya. Sana po sa kunting talent ko na ito, makapagbigay po ako ng mensahe sa inyo po. Hindi ko po alam kung may kasunod pa itong paggawa ko ng tula. Pero sana nabigyan ko po kayo ng inspirasyon. At naipakita ko po sa inyo kung gaano tayo kamahal ni Lord. At huwag po nating kalilimutan, ididiktik ko lang po. Kung babalikan niyo po itong mahal na araw, itong linggong ito, sa lahat po ng mga pagbasa, ang number 1 po kalaban ni Jesus yung mga nagbabanal-banalan. Hindi po ba? Kaya nga po siya namatay sa krus dahil ang mga nagpapako sa kanya mismo yung mga bihasa sa batas. Yung akala mo napakalinis. Sabi ko nga po doon sa tula ko, lahat tayo kapos at kulang. Sana po maitatak niyo po sa isip niyo yun na wala po sa atin ang sinuman ang malinis. Lahat tayo ang kailangan lang ang mahal na pag-ibig ni Jesus. Maraming pong salamat.